Hello po, isang mapagpalang araw po ulit para sa ating lahat. Guys, tinatapos ko na po itong book 9 ko, itong book 9, tapos umpisahan ko po yung book 10 and then afterwards po, pagkatapos po ng lahat ng parts ng book 10, panibagong season na po kung ako po may lakas pa, kung may papahintulot pa po ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat guys na nadadaanan po ng mga content kong ganito, lahat ng content ko. Kung pinapasyalan niyo po yung profile ko, I'm so grateful po. Sana po kahit katiting lang ay nakakapagtawid po ako sa inyong lahat ng maliit na motivation na papunta talaga sa trajectory, sa gustong palakaran sa atin ng ating Creator through His begotten Son. Amen. So WWTH po, Season 27, Book 9, Part 33. Diyos ko guys, part 33 na. Vital na po to guys. Vital na po itong mga pinagsusunod-sunod ko. Mga mahalagang notes ko po to. Way back pa. Tapos yung iba pong mga dokumentary na panood ko na bago lang. Dinadagdag ko po dito sa book 9 ko na to. So, amen to that guys. Magpakaaligaga po tayo. Ako man po kung kayo man po nagsasawa na sa kadadakdak ko dito sa mga content kong ito isinisigaw po ng aking puso't kaluluwa na ipagpatuloy ko pa rin hanggat may buhay at lakas ako. Sa paghahangad ko pong may mangilan-ngilan talagang makinig sa akin, magtapos ng content ko, katukin ko ang kanyang puso at pagtitiwala niya sa dakilang manlalalang, sa dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa na magliligtas sa lahat ng nananalig sa Kanya, sa lahat sa lahat ng taong tumatahak ng trajectory papunta sa mga motivation niya, sa kanyang powerful word na magliligtas sa paparating na mga dilubyo, sa lahat ng mga deception at materialism na pinalalaganap ng kalaban ng ating Creator. Amen. Hari manawari po sa inyong lahat na magtatapos ng content ko to God be with us and may God, our loving God, is truly will give us guidance until our last breath. Amen. So, isang magandang motivation po ulit guys. I will relate how to stay holy during the dark days. Ito po muna guys. Let's all be meditated by these verses from the holy word of our Creator. Amen. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Acts 27 verse 44. All that will be left of life will be that they were saved. They shall be saved, yet so as by fire. That is such a description of so many lives that feel God's word. They began the race with great achievement but failed at the end because they ignored God's rule. They didn't lose their salvation, but they did lose their rewards. 1 Corinthians 12 verse 3 to 15. Vital po guys ang mga binibigay kong verses na yan. Pasadahan nyo po. It happened to Lot, Genesis 19, and to Samson, Jude 16, and to Ananias and Sapphira, Acts 5. And as Paul warns, it could happen to all of us. Amen. So guys, ini-imply lang po ng mga verses na to. Ilalagay ko na lang po dito tong mga verses na to para po mapasyalan ninyo at mapagnilayan ng bawat isa sa atin. Ini-imply lang po ni Paul itong mga verses na to na ang salvation po talaga natin ay mawawala. Hindi natin mapangahawakan kung tayo po'y mahubay na kumakapit sa mga salita ng ating Panginoon. Mahubay, ibig sabihin, hindi mahigpit ang kapit natin sa pananampalataya natin, sa pagtitiwala natin sa ating Creator, na siya lamang may daladala ng salvation. Ang salvation po ng ating Creator yung manatili tayong naniniwala sa Kanya, manatili tayong pinatitibay natin yung faith natin sa kanilang dalawa. Yun po yung magiging matibay na
na sandata natin. Yung salita niya, i-meditate natin, isabuhay natin. Kapag ka po'y hinawakan natin ng mahigpit, ang salita ng Panginoon po'y makapangyarihan. Para po yan tabak na nagpapahiwalay sa kaluluwa at sa katawang lupa, sa kanyang kamatayan, at lumilinis ng lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Amen. So kailangan po talaga pag nilaya natin sa puso't isip natin na matibay ang tiwala at pinanghahawakan talaga natin ang faith natin at salita ng ating Creator. Amen. So, staying holy in dark days. Ito po yan. Bali, ito po yung 8 inirelate ng isang pastor na evangelist din po na wala na din po siyang ginawa kundi mag-upload ng mga motivation galing sa ating Panginoon. Para po siya ay makahatak din ng mga makikinig sa kanya ng maniniwala talaga sa ating Panginoon at sa banal na salita at makapangyarihang salita ng ating Panginoon through His begotten Son. So, ang number 1 po, to stay holy during the dark days. Healthy believers are prompted by love. John 14 verse 21. Ibig sabihin, kung healthy believers ka, lagi kang may kaakibat na pagmamahal at pagmamalasakit sa lahat ng ginagawa mong kabutihan. Number 2, healthy believers are trained by grace. Ibig sabihin, mapagbigay ka, trained ka talaga sa grace na nanggagaling sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kasi mayroon pong akala mo talagang grace yun na galing sa Diyos, na galing sa biyaya talaga ng Panginoon. Pero yung grace po na yun, may ano po yun, may twist po yun, galing po yun sa masama. Kaya pag-ingatan po natin na tayo talaga, ang ititrain natin, ang grace natin, galing talaga sa ating Creator. Titus 2 verse 11 to 13, yan po yung verse na yan na nag-i-imply niyan. Number 3 po, healthy believers make choices every day and it is being good in the sight of our Creator. Amen. Kasi lahat po tayo may mga choices araw-araw. Ephesians 4 verse 22 to 24. Number 4 po, healthy believers take a sacred vow. So, pag ikaw po ay nag-promise, pag ikaw ay nangako sa ating Creator, pilitin mong isakatuparan. Huwag yung salita lang. Psalms 101 verse 3. So, number 5 po, healthy believers purge bad files. Hebrews 9 verse 14. So, kung isang healthy believers ka na talaga na tinatahak mo na talaga yung trajectory papunta sa mag-ama, lagi ka nang naglilinis, itinapon mo na yung mga pangit mong habits, yung mga pangit mong motivation, nag-purge ka na talaga, naglinis ka na talaga. Hebrews 9 verse 14 po, pasadahan niyo po yan. It implies on this number 5. So, number 6, healthy believers proclaim boldness. Ibig sabihin, talagang ini-imply mo na yung purity ng pagmamahal at pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Laging yan ang bukang bibig mo. Walang halong daya at pagsisinungaling. Hebrews 9:14, Hebrews 10 verse 22. Let our hearts fill with the pure assurance of faith. Ibig sabihin talagang ang faith mo pure na. Walang halong pagkukunwari at katarantaduhan. Ibig sabihin, naglilinis ka na talaga ng lahat ng kalikuan mo. Tinalikuran mo na. And number 7, last but not the least, guys, healthy believers renew consecration. Ibig sabihin, talagang parang sanctified ka na. Ibig sabihin, pinakikita mo na sa pamumuhay mo na naglinis ka na talaga. Ayaw mo nang bumalik dun sa isinuka mo, dun sa parang baboy na naligo tas bumalik sa putik. Ibig sabihin, hindi ka na ganun. Romans 6 verse 11 to 19 and Romans 12 verse 1 to 2. Kasi nga po, kailangan itong whole body natin, puso't kaluluwa, kaisipan natin, buong katawan natin, ay iaali po natin isang buhay na sacrifice sa paglilingkod natin sa ating Creator. Amen. Vital na po lahat to, guys. Kailangan po tandaan nyo po to. Ilalagay ko po lahat ng mga verses na nag-i-imply ng mga sinabi ko na to, na being a good and healthy believers in the sight of our Creator through His begotten Son. To God be the glory po. Thank you po for watching. Pray a lot po and be steadfast in your faith to our Creator. Dagdagan po natin ang dagdagan ng pagninilay natin at ang pagbabasa natin ng love letter natin, Panginoon, isama po natin sa mga to-do list natin. To God be the glory po. Be ready every day because rapture is just around the corner. Amen. God bless us all po. To God be the glory po talaga. And thank you po for watching. Sana po mapagtyagaan niyo pong tapusin hanggang final part. Amen. God be with us all po.
Amen. Thank you po ulit.